Tiniente, tama hutit natin. Ito ebidensya, oh. Malaking sakot ito. Marami po doon, marami po. Good. Bagay lang naman yan eh. Naturugan ng ating operation kung may naghudas dito sa loob. Napaka-imposible na sakotin ay mayayari pa. Samantalang, ilang araw na nilang pinag-aralan ng lugar na yon. Yung silot major, kasama sa ating trabaho. At sa bawat galaw natin, ang isang paa natin ay nasa hukay na. Police Headquarters, hello. Major, si Colonel de Guzman to. Kayo pala, Colonel. Maganda po. Totoo ba itong nabalitaan ko tungkol sa ambush ng mga bata? Hanggang ngayon ba naman nangyayari pa ang ganyan? Kanina pa nga ako nagpuputok ang loob ko eh. Anyway, dating gawi, magpapaimbestiga na naman tayo. Asa nga pala, Colonel? Yung pinapapaloob niyo sa akin, yung tungkol kay Rodriguez, may balita na kami. Oh, saan nandun siya ngayon? Nasa Tubigon Norte. Tubigon? May delikadong lugar yun ah. Isa pa, napakalayo. Mayor, i-double check ninyo. At kung makompirm ninyo na nandun siya, kontakin niyo ako agad. Yes, Colonel. Mayor, Oh. Magandang umaga, Mayor. Mayor. Kumusta? Magandang umaga po, Mayor. Umaga naman, sige. Nakakatuwa. Bisperas pa lamang ng piyesta ay masaya na. Nakakatuwa tingnan, di ba, Berting? Oo nga, Mayor. Ang ayoko lang ho, masyado tayong bilad dito. Magandang umaga, Mayor. Magandang umaga naman. Ano bang bilad? Kaya mo paminsan-minsan ay masikatan tayo ng araw. Pupuruhin mo ba ako sa opisina? Hayaan mo ako makasagap ng sariwang hangin para makapag-relax naman. Magandang umaga ho, Mayor. Magandang umaga. Pare Pascual, Buti kumusta? umpisahan ho ang ating simbahan. Ang akala ko'y tuluyan ng mababaliwala. Hindi maaaring mabaliwala ang simbahan. Yan ay tahanan ng ating Panginoon, kaya kinakailangan asikasuhin natin yan. Alipio! Maaga ka yata nagsimba ngayon. Mukhang ikinumpisal mo na ang pandaraya mo noong nakaraang eleksyon, kaya ka nanalo. Hindi naman, Sorilla. Ipinagdasal ko lang ang kaluluwa mo na malaulang sinusunog sa impyerno dahil sa ginawa mong pangungurakot sa taong bayan, kaya ka natalo sa nakaraang eleksyon. Akalain mo, pareho pala tayo ng idinasal. Pero ayaw ni Judas na maging mayor ka dito. Dahil lalo magdurong sa mga tao dito. Siya nga ba? Alam mo, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Sa dinami-dami ba naman ang santo? Si Judas pa nilapitan mo. Ay, hindi nga papayag yun sa dasal mo. Dahil kapareho mo magnanakaw yon. Mukha sa lapi. Tapusin natin ito ngayon. Kung ano ka eh. Hilahin nyo!
Hello, Colonel. Konfirmado na ho. Nasa Tubigon Norte si Rodriguez. Talaga palang magulo doon. Papuntahan mo siya kagad, Major. He's one person we can trust. Dahil matagal na siya wala dyan sa atin. Natitiyak ko na hindi siya kasangkot sa mga kalukuhan na gaganap dyan. Kailangan natin siya, Major. Alam niyo, Tay, parang piyesta yung nangyari kanina eh. Ang saya ng mga tao dahil sa ginawa ninyo. Hindi naman mga kalaban ninyo, hindi malaman kung anong gagawin at saan magsusuot. Masakit pa ba ulo niyo, Tay? Oo, sobra. Parang binibiyak. Bakit? Dahil ba sa nangyari kanina o dahil sa nainom niyo kagabi? Pareho. Hindi na tayo maghiwalay, di ba, Tay? Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Piyesta pala ang aabuti namin dito. Maligayang piyesta, Mayor. Salamat, Teniente. Pero para sa akin hindi piyesta. Oo nga't may pagdiriwang na nagaganap. Pero hindi lubos ang kasiyahang dapat ilaan dito. Bakit naman ho nasabi niyo yan, Mayor? Meron ho bang problema? Matindi ang laban ng politikal dito. Lalo tayo tumanggap ng pagkatalo ang dating nakaupo. Kahapon lamang. Bispiras na bispiras. Nagkaroon ng karahasan. May pagkakritikal nga sitwasyon. Ganun pa man, kung hindi nyo mamasamain, Mayor. Ang talagang pakay namin dito, si Berting. Pinasusundo siya ng dati namin CEO, si Colonel De Guzman. Meron ho yatang importanteng misyon na ipagagawa sa kanya. O Berting, anong pasya mo tungkol sa pakay nila sa'yo? Sandali lang, Mrs. Pagbibigay alam muna namin kay Mayor. Magbibigay alam? Bakit ayaw niyo kaming papasukin? Taga rito ako. Huwag na kayong tumayo. Hindi kami magtatagal. Gusto kitang makausap, Mayor. Anong may paglilingkod ko sa inyo, Ginang? Akala mo siguro, magtatagal ka, Mayor. Una-una lang yan. Bukas makalawa, bangkay mo o ni Berting ang ipaparada sa lugar na ito. At ipagpipisa namin ng gusto ang araw na yon. Tandaan mo yan! Dolpo, hindi ba ng byuda ni Iking? Oo, siya nga yun. Teniente, nasaksihan niyo naman ang sitwasyon. Sa ngayon, hindi pa ako makapagpapasya.
O, sige, Bating. Agahan mo na lang bukas sa munisipyo at marami pa tayong asikasuhin, ha? Oo. Mayor, hindi maganda itong papalapit sa atin. Dapat makakita nyo. Tinatakot tayo ng mga hayop na ito, ah. Akala nila'y masisindak tayo. Hoy! Sige, taboy niyo yan! Sino po sila? Si Roberto Rodriguez. Nandiyan ba si Colonel? Opo. Sino yan? Roberto Rodriguez po, sir. Aba, papasukin Tuloy mo. po kayo. Ay. Sir. Berting. Upo muna. Buka. Akala ko hindi mo mapagbibigyan ang pagpapatawag ko sa iyo. Sir, pasensya na kayo. Hindi kagad ako nakaluwas. Kasi may nasikasula ako sa lugar namin. Alam niyo namang hindi ko kayo maaaring biguin. Malaking utang na loob ko sa inyo. At hindi ako aabot sa tunay ng pagkapulis, kundi sa mga tulong ninyo. Sa tagal ng panunungkulan ko sa gobyerno, isa ka sa mga tauhan ko na pinagkatiwalaan ko. Alam mo naman, kahit na retirado na ako, hindi mawala sa akin ang pag-aalala sa mga pinundar ko. Pinatawag niya ako, sir. Dediretsahin kita. Ang pamangking ko si Cathy ay na-rape. Ni hindi alam ito ng kanyang mga magulang na nasa ibang bansa. Pinalulungkot ko nangyari, sir. Sandali lang, Berting. May pakikita ko sa iyo. Sumuko ka na lamang sa akin ngayon at pinapangako ko, tutulungan kita. Ito, nung pumasok ako sa servisyo, sumumpa akong gagawin kong aking tungkulin sa lahat ng aking praktika. Hanggang ngayon, gusto ko sana magpailalim sa sumpang yan. Eto. Sa loob ng 4 na taon, ang mga nasa larawan na yan ay naging biktima na isang sadistang rapist. Hanggang ngayon ay hindi pa nare-resolve yan. At sa pagkakataong ito, ay muling nagbalik ang taong yan. Naligtasan man ni Cathy ang kamatayan. Ang taong ito hindi na dapat palagpasin. Kung hindi lang ako tinumaan ng bala sa hita, personal kong hahanapin ang taong yan. Kaya, ang lahat, pinagkakatiwala ko na sa iyo, Berting. Saan ko siya maring kausapin, sir? Siya ay nasa ospital. Pinababantayan kong mabuti. Siya ay isang buhay na testigo na dapat ingatan. Pupuntahan ko kagad, sir. Siya nga pala, Berting.
Yaman din lamang nasa opisina ka. Manwanan mong mabuting San Teniente de Leon na pinalalagay na isang anay na sumisira sa ating bahay. Kayo si Berting Rodriguez. Oo. Pinapunta ako ni Colonel de Guzman para makatulong sa'yo. Nakahanda ho akong makipagtulungan sa inyo. Hanggang sa pagkakataong ito, makikilala mo bang taong gumawa sa nito? Dahil ho sa kasiraan ginawa sa akin ng taong yon, kailanman hindi ko makakalimutan ang pagmumukha niya. Kasi, alis na muna ako. Magpahinga ka na. Aswela, pakisabi lang kay Delara na kinuha ko tong mga records sandali. May chichikin lang ako. Babalik ako kaagad. Oo, sige. Sige. Nako. Sorry ah. Ano ka ba kung saan-saan ka kasi nakatingin eh? Ikaw nga hindi natingin dyan eh. Ako pa may kasalanan ngayon. Tutulungan na kita. Huwag na. Ako na lang. Sa susunod pag naglakad ka, huwag lang yung dalawang pa mong pakikilusin mo. Gamitin mo rin yung dalawang mong mata. Oh, nagsorry naman ako ah. Di na, umalis ka na. Sinisira mo na araw ko eh. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Si Tolentino nga papasukin dito. Rodriguez, nakahanda akong ibigay sa iyo ang lahat ng suportang kakailanganin mo. Salamat, sir. Dahil matagal ka na rin nawala sa circulation dito. Ibig kong malaman mo na meron tayong mga tao dyan sa labas na pwede magbigay ng impormasyon. At bukod dyan, may mga kaibigan tayo sa media na maaari makatulong sa atin. Yes, sir. Sir, Tolentino. sir. Rodriguez si Tolentino. Sir, pinapatawag niyo raw ako. Tayong pinaayos ko sa iyong titirhan ni Rodriguez. Ayos naman? Sir, yun ang inasikaso ko kahapon, areglado na. Pati na rin yung sasakyan na i-assign sa kanya. Good. Samahan mo si Rodriguez para maayos ang kanyang mga gamit. Yes, sir. Day, hindi ka nag-iwan ng down payment, hindi ka sumipot sa usapan kahapon, so babuan room, goodbye. Pero malinaw ang usapan natin, nababalik ako. Aba, hindi ka pa na tao kausap eh. Aba, ano tingin mo sa akin? Diwata, ganon? Paano ngayon ang kompromiso ko? Problema mo yan. Next time na yung usapan, magdala ka na to, maghatag ka ng pera. Aba, show me the color of your money, ganun yan. Yan ang prinsipyo ko. Eh malay ko ba na pinaglihi ka ng nanay mo sa pera? Aba, Sargento Baldumaro, wag mo kong tatarayan, ha? Hoy, Rodriguez, hindi ka na dito titira. Ihahanap na lang kita ng iba. Mahirap kasi makipag-usap sa taong alanganin eh. Excuse me, Miss, Ma'am, Major, siya ba titira rito? Dapat kung hindi ka sana nasilaw sa pera. Oh, sir, excuse me, hindi lang tayo nagkaintindihan, ma'am. Yung kwarto sa itaas, ano yan bulok. Kaya pinaupahan ko sa iba. Yung inireserva ko sa inyo, para tira niya. Fully furnished yan, ma'am. At saka napakaganda ng term, sir. Pwedeng walang down payment, pwedeng end of the month lang ang bayaran, o maski firma plan, pwede ako. Nagbago na naman ang isip mo. Daig mo pa ang babaeng putak ng putak. Sige, Rodriguez, bahala ka na dyan. Sir naman, bakit naman napakataray ng kaibigan niyo? High blood masyado. Ang bait-bait ko pa naman kausap. Napaka-reasonable ko, sir. Ang nga pala si Ernie. Ernie. Nice to meet you. Gusto niya makita yung kwarto niyo? Sige. Miss, doon sa loob. Sir, dito. Pagka pumalakpak ako, double ang dalin mo. Saka yung ladies drink ko, tapang-tapangan mo naman. Bitin eh. Sige, akong bahala sa'yo. Anong order niyo, boss? Scotch? Brandy? Maaari bang makausap si Rika? Bakit mo siya kakausapin? May mga ilang bagay lang ako itatanong sa kanya. Rika! Rika! Bakit isa lang? Kanina pa hinihintay ni Buddy eh. Kasi na-traffic ako eh. Ikaw din, lumalayo ka sa tutong, no? Sandali lang, magbibihis lang ako, ha? O, sige. Sige, bilisan mo. Bilisan mo!
Halika! Kung magdidileen siya, sabihin mo lang. Ititimbre natin kay Konsyal. Alam mo naman ang mga pulis masisiba. Anong may tutulong ko sa inyo? Di ba kayo magkasama ni Raquel nung gabing nawala siya may isang taon nang nakararaan? Oo. Yun din ang sabi ko sa ibang nag-iimbestiga. Masyadong mabilis ang pangyayari. Iniwan ko lang siya sa kabilang kanto. Bibili lang kasi ako ng sigarilyo. Abay nung lingunin ko, papalayo na isang kotse. At wala na si Raquel. Hindi ko na natandaan ng plate number. Kaya nung minsan, naisip ko na maari din na mangyari sa akin ang nangyari kay Raquel. Sa mga customers ninyo, wala ka bang nalalaman o naiisip na may kinalaman sa pangyayaring yun? Wala eh. Karamihan sa mga customer dito, natatandaan namin ang mga sasakyan. Pero, ang gumugulo sa isipan ko, ang mga magulang niya. Dating maglulupa ang mga yun. Pero, mula nang mamatay si Raquel, may maganda na silang bahay. At balita ko, may mga negosyo pa. Pulis ka. Alam mo na sigurong ibig kong sabihin. Ganda ka siya, Sarge. Sarge, sino ba sa mga tao natin ang pwede kumakasama? Karamihan nasa field na. Yung iba nasa kantin pero may assignment na rin. Sila si Rivera kaya? Nakaalis na yun. Mamaya pa ang balik nun. Kung gusto mo, nalis Tolentino. Si Tolentino, yung policewoman? Siya nga. Maalala ko nga pala. Hindi pala naging maganda ulit yung pagkakilala. Kung ako si Rodriguez, liligawan ko siya para mawala kanyang pagsusuplada. Hindi naman sa abot sa puntong yun. Kasi... Babae kasi si Tolentino. Mahirap makakasama ang isang babae sa operasyon. Sa halip na makatulong, baka makasira pa. Hindi naman, iniisip ko lang baka marami siyang gawain sa opisina eh. Tama ka. Ang isang babae tulad niya, kailangan sa opisina para sikasuhin ang mga paperworks. O ayaw mo ko Tolentino, sino nakakasama? Bahala na. Basta't nasa kantin lang ako. Sige. Sige, Sarge. Salamat. Layla! Layla! Bakit galit na galit sa'yo si Rodriguez? Bakit ganun na lang ang laki ng galit niya sa'yo? Bakit na raw sasama sa misyon? Para wala tiwala sa'yo! Moso, mapagawa ng usap at nuk-nuk ng sinungaling. Teka, wala naman ako... Ayoko rin sa lalaki, yung sobra magbaliit ng babae, katulad ng ginawa mo sa akin. At ang ayoko rin sa'yo, Rodriguez. Sobra kang bilib sa sarili mo. Porque ba't lalaki ka, ang galing-galing mo na, hindi mo na pinapansin ang kakayahan naming mga babae. Para bang kaya niyo mabuhay na mag-isa kahit wala kaming mga babae. Hoy, sino kayong mga lalaki pag wala kaming mga babae? At para sabihin ko sa'yo, kung ano man ang kayang gawin ng lalaki, kaya rin gawin ng babae. At kadalasan, higit pa. Teka. Alam mo, ayoko sa lahat. Yung iniistorbo ako pag kumakain ako ng kalamay. At ayoko rin yung hindi nagtatanggal ng sombrero sa pagkainan, lalo na isang pulis. Talagang pilosopo ka, no? Talagang pilosopo ka, no? Hinahamon mo ba ako? Kahit babae ako, kaya kitang kasahan. Hindi kita uurungan. Teka. Hindi naman ako lalaban sa'yo. Ah, hindi! Basta kaya kitang labanan kahit saan, kahit kailan. Magsabi ka lang. Naligaw na yata kayo, Teniente. Oo nga na to. Kasama ko si Rodriguez. Pulis din. Na-importa ng opisina mula sa probinsya ng Tubigo Norte. Bakit? Ano ba kailangan niyo sa akin? Mayroon lang na ilang bagay na gusto siyang itanong sa'yo. Nako, Teniente. Nagkamali na kayo ng malalapitan. Matagal ko nang hindi linya ang pagkanta. Wala na akong boses. Ikaw naman na to para kang bago ng bago eh. Teniente, ang mabuti pa, umalis na kayo. At huwag na kayo mag-aksaya ng panahon sa akin. Wala na pala akong sigarilyo eh.
Maiwan ko muna kayo at bibili lang ako sandali. Alam mo, kung si Teniente, pasensyoso, ako, maiksi ang PC ko. Hoy, huwag mo akong paandaran yan, ha? Hindi mo ako kayang takutin ng ganyan lang. Sanay ito. Dalawa lang naman yan eh. Sagutin mo ako. O sagutin mo ito. Naku, ano? Teka. Baka mata pa sa may bala. Baka ito lang ng demonyo yan. Pumutok. Yan ang hindi mo na malalaman. Sabihin mo, sasagutin ko. May boses na ako. Paupo ka. Dito ka kumanta. Anong nalalaman mo tungkol kay Teniente de Leon? Pag naalaman niya ikinanta ko siya, papatayin ako noon. Baka maunahan ko siya. Si Teniente, ang numero 1 racket niya, droga. Siya pa nga mismo ang kolektor sa kita ng 3 bagsakan ito sa underpass, sa loob ng palengke ng Quiapo. At kadalasan, doon sa isang parking lot doon sa may sinesa, may recto. Yun lang? Meron pa. Oo naman hindi pa naman ako tapos eh. Malakas din ang ugong na si Teniente rin ang umupak doon sa mga kapwa mo pulis sa may estero. Ngayon, kung gusto mong malaman ng tungkol sa pangungutong niya, sasabihin ko na rin kahit barya-barya lang. Naku, sa ginawa kong pagkantang ito, siguro hindi na ako dapat magtagal sa lugar nito. Ako na lamang ang babalik sa probinsya namin, ha? Naku, pasensya ka na't napaghintay kita. Alam mo, may inayos pa ako eh. Yung mga tauhan ko, naku, kapag napapabayaan mo, sige-sige na lang. Ano ba atin? Napagutusan ho ako ni Major. Pinapapalo up yung kaso tungkol sa anak niya si Raquel. Si Raquel? Oo. Tenor, si Raquel daw. Oo. Narinig ko. Ano naman itong inuungkat mo tungkol sa anak kong si Raquel? Kung natanggap niyo ng gano'n ang nangyari kay Raquel, ginagalang ko. Ang gusto ko lang mangyari, baka mabigyan niyo ako ng mga pangalan ng mga taong malapit sa anak ninyo bago nangyari ang krimen. Noon pa, inimbestigahan na ako ng mga pulis tungkol diyan. Lahat ng tulong, ginawa ko para sa kanila. Wala silang madampot na suspect. Kaya wala akong magawa. Kung hindi, tumahimik na lamang sa kaso. Napuna ko na marami kayong mga tricycle dyan. At maganda ang pagkakagawa. Doon ginawa na sa tambunting. Kung di ako nagkakamali, isa niyan mga nagkakahalaga ng mga 60,000. Talaga, mahal ang mga tricycle ngayon. Di ba dati nakatira lang kayo sa kabilang kalye? Swerte niyo naman mula nang matay anak niyo si Raquel. Ang laki ng inasenso ninyo. Ano ibig sabihin? Sa pananalita mo, parang nasuhulan ako. Hindi ho. Hindi ho yun ang ibig kong sabihin. Walang patutunguhan ang usapan natin ito. Pwede ka nang umalis. Marami pa kaming gagawin. Siya nga pala. Baka gusto niyong tignan ito. Diyos ko! Ang anak mo! Kahit na pulis ka, nananahimik na kami. Pinagkakalaman mo ba? Baka na makabalik-balik dito! Rodriguez!
Sir, tingnan sir! Tama na, tama na! Sir, tama na, sir! Tama niyo ako! Tama na ho yan! Hoy! Kinakatalo mo ba ako, ha? Ano itong napalitaan kung tumayo ka pa? Para magtanong ng impormasyon tungkol sa akin! At kagabi, kinausap mo pa ang record custodian natin para halongkatin ang record ko! Anong karapatan mo para gawin yon? Kung may gusto ka malaman sa akin, ako ang tanungin mo! Kung tanungin kita ngayon dito, sasagutin mo. Mabuti pa ito na lang tandaan mo. Hindi ka na rin lang marunong kuminana ng ranggo ko. Dahil nakasandal ka sa siyo. Hindi mo rin ako kaya sagasaan. Dahil matatag ang tinutungtungan ko. O, Kanor, biglang-bigla yata ang pakikipagkita mo sa akin. Bakit? Ubus na ba yung naibigay ko sa'yo? Alalahanin mo, tapos na ang usapan natin dyan. Alam ko. Ang perang binigay mo para kay Raquel, tinanggap ko. At ang kasunduan doon, ang hindi ko pagharap sa husgado at tuwiran iatras ang kaso, ay tinupad ko. Yun naman pala eh. Ano ngayon ang problema? Meron isang lalaki. Pumunta sa bahay. Maraming tinatanong tungkol kay Raquel. Sino siya? Anong pangalan? Hindi ko alam ang pangalan. Pero sigurado ko pulis. Kanor, noong pa man, inihanda na kita sa ganyang mga sitwasyon. Oo. Pero sa asawa ko hindi. Mula na makita niya ang retrato ni Raquel, iba naging epekto sa kanya. Anong litrato? Eto. Ang inaalala ko, ang asawa ko, masyadong nagiging nervyosa. Ganito ang gawin mo, Kanor. Iuwi mo muna ng probinsya ang misis mo para matahimik. At ako naman ang gagawa ng paraan para makilala ko ang taong yan. At tinitiyak ko sa'yo, Kanor, nagkakamali siya ng babanggain. Kaya ako pinatawag kayong dalawa. Dahil dito sa nangyayaring hold-upan sa Diamond Park. Ang karaniwang nabibiktima ng hold-upper ay mga kabataang namamasyal at kadalasan magnobyo. Makabubuti sigurong magpanggap kayong dalawang kayo magkasintahan. Magkasintahan, sir? Sir, kasi may tinatapos lang ako sa file section. Kung gusto niyo si Dimagi ba, sir? Sir, ako kahit sino, pwede. Sa tingin ko bagay kayong dalawa. At mas paniniwalaan. Pero, sir... Huwag na nating hintayin pang humantong ito sa masama. Makasisira ito sa ating opisina kung mayroon pang palidisgrasya. Kahit nasa inyong mga kamay ang kinadali ng paglutas ng kasong ito. Yun lang. Sige na. Yes, sir. Sir. Sir.
Alam mo, Tolentino, kung nandyan ang mga hold-uppers at nakikita tayo, hindi sila maniniwalang magkasintahan tayo. Bakit naman hindi sila maniniwala? Eh, ang layo-layo mo sa akin, parang hindi tayo magkakilala. Eh, anong gusto mong gawin ko? Kailangan lumapit ka sa akin para maniwala sila na tayo... Magsyota, ganon. Ganun na nga. Kaya nga tayo narito para magpanggap. Eh, ba't ako lalapit sa'yo? Eh, di ikaw ang lumapit. Ba't mo ko kailangan akbayan? Para maniwala sila. Alam mo, Tolentino, talagang hindi maniniwala ang mga hold-uppers na magsyota tayo. Bakit na naman? Kanina pa tayo nakaupo rito. Ito nga, nangangawit na yung kamay ko eh. Kung nangangawit na ang kamay mo, kanina pa ako nabibigatan sa braso mo. At kanina pa ako pinapapak dito ng lamok. Ikaw na nga dyan nakapantalon, ikaw pa maraming reklamo. Parang bato pala itong kasama ko eh. Ano? Ang sinabi ko, para tayong bato, walang nangyayari kasi. Bakit meron man dapat mangyari? Wala. Pero, para kumagat yung mga hold-uppers, siguro, kailangan kahit halikan man lamang kita. Ano? Halikan, Rodriguez. Gusto mo lang makaisa. Nanyanyansing ka. Anong nananyansing? Tolentino, inutusan tayo ni Major dito para magpanggap. Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko, ewan ko ikaw. Magtitiis pa ako na kanina pa ako linalamok dito kung hindi ko iniisip ang tungkulin ko. Wala tayong magagawa eh. Kailangan mo ba talaga akong halikan? Alam kong hindi madaling gawin yan. Pero tungkulin na nag-uutos. Sa palagay mo, nakatingin yung mga hold-uppers. Palagay ko nakatingin. Sige, Rodriguez. Halikan mo na ako, bahala na. Bahala na. Bakit? Parang kulang sa yakap. Kulang ba? Oo. O sige. Hold on to! Hold on to! Tayo na! Tayo! Bilis! Pitaan mo yan! Bakit na yung pag mo? Pitaan mo! Kung hindi, masasatan ka! Nasaktan ka ba? Hindi. Nakita talaga tayo. Oo. Naku, Laila ha. Balitang-balita yung ginawa niyo ni Rodriguez kagabi sa Diamond Park. Oy! Hindi kung ano man ang ginawa ko kagabi. Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Kulot na dito na may lipstick pa rin sa labi si Rodriguez eh. Baka mamaya, may milagro na nangyayari doon. Anong milagro?
Wala sa akin yun. Basta ang importante, nalutas na ang kaso at nahuli namin ang holdupper. Yun lang. Alam mo, sa totoo lang, dapat ako talaga ang kasama ni Rodriguez kagabi. Kaya lang may importante akong bagay na ginagawa. Alam niyo naman si Major, pagka may masela na trabaho, ako agad ang ina-assign. Oo na, lagi ka namang bida eh. Kasi magaling ako eh. Uy, huwag na kayo maingay. Ando na siya. Ako? Ayan na may lipstick sa labi. Tena girl, kailangan makapag-graceful exit tayo at baka tayo makaistorbo. Ay. Come on! Bye. Sige Sige. Ba't sila nag-aalisan? Ewan ko. Oo nga pala, Rodriguez. Tungkol dun sa nangyari kagabi. Mamaya, iniisip mo. Alam mo na. Walang bagay yun. Pare-pareho lang naman tayong tumutupad sa ating tungkulin eh. Tama. Alam mo, masyado tayo nagiging formal eh. Ako si Berting. Ako naman si Laila. Laila. Alam mo, Berting Rodriguez, kanina naalala kita eh. O bakit? Pag-alis ko sa bahay, ang lola ko nagluluto ng kalamay. Kalamay? Oo, kalamay. Alam ko tuwing nagbe-merienda ka sa kantin, yung kalamay inaatupag mo. Tikman mo kaya luto ng lola ko. Laila, bakit ba kayo mo lamang sinama si Berting dito? Lagi kasi siya nasa operation eh. At saka, kailan lang siya na destino sa amin? Berting, saan ka ba dati? Laki ako sa Maynila at dito rin ako nagpulis. Kaya lamang ho, may naskaso ako sa probinsya at medyo nagtagal. Kailan lang ako nagbalik sa serbisyo. Tama pala ang kasabihan. Ang pulis, laging pulis. Darating din ang pagkakataon. Hahanapan natin mo ang tungkulin na yan. Sa ayaw mo't sa gusto. O ano, Berting? Anong masasabi mo sa nilutong kalamay ng lola ko? Ito na ang pinakamasarap na natikman ko sa lahat. Tamang-tamang timpla at lasa. Salamat naman kung ganoon. Berting, maibalik ko sa usapan natin kanina. Masaya ka ba sa pagbabalik mo sa pagkapulis? Nandun pa rin ho. Hindi ho nagbabago. Berting, Kailan naman kayo lalagay sa tahimik ni Laila? Lola, ba't biglang napunta doon ang usapan? aba, dapat ko malaman para makapaghanda ako sa patutunguhan nyo. Congressman, Dali! Camera! Sir, sa inyo bang paglilibot? Nakatagpo na kayo ng mga politikong tungkol sa illegal logging? Well, yes, pero hindi ko muna i-reveal sa media yan dahil kailangan pa ng thorough investigation. Sir, paano po kung mga kasama nyo sa kongreso ang involved, tsaka mga opisyal sa gobyerno? Magkakaroon kaya kayo ng whitewash? Well, I'll work it out na hindi humantong sa ganyan. And I give you my assurances on that. Nakamata ang buong mamamayan sa amin. Alam niyo yan. Sir, balita ho namin bago raw ho kayo pumunta sa meeting nagpapaganda raw ho muna kayong lalaki. Kahit na sino naman ay ginagawa yan para maging presentable. Hindi mo ba nagpapatotoo lamang ito sa balitang pili daw po kayo sa chicks? Sir. Totoo ba rin ang balitang maraming namamatay na babae sa inyo? Mga kasama, marami lang appointment si Congressman. Kumari, tsaka na tayo magkita-kita. Sabihin mo lang, bibili tayo sa labas. Salamat, Malu, Mang Berting, Kamusta ka, Kathy? Mabuti na ho. Alam mo, Mang Berting, marami na akong kaibigang nurse dito. At saka nalilibang ako sa panonood ng TV. Siyempre, sa pagkain ng prutas. Mabuti naman. Gusto niyo po? Hindi. Salamat.
ito eh. Ewan ko kung itong tamang panahon. Pero alam kong makakatulong ito sa gusto nating mangyari. Ano ho yun, Ma'am Berting? Makikilala mo kaya itong pakikita ko sa'yo. Teniente, meron tayong darating na isang malaking shipment sa isang linggo. Itawag mo lang sa akin. Hoy! Anong ginagawa mo rin? Hoy! Anong tinataw-taw niyo? Nalagay niyo ako rito! Ayos kayo! Pag nakakawala ako rito, lagot kayo sa akin! Itaba niyo ako rito! Hindi niyo nakikilala kung sino ko! Pag nakakawala ako rito, lagot kayo lahat sa akin! Pakawalan niyo na ako! Taba niyo ako! Hoy! Anong tinataw-tawan niyo lang? Tulungan niyo ako rito! Pakawalan niyo ako! Puro kayo yan ay naabot ko rito! Tulungan niyo ako! Mong mapapaliwanag ang perang itong nakuha sa bulsa mo nang kalasing ka sa pagkakasabit. Wala ka ng pakialam doon, Major. May ibang transaksyon din ako inasikaso. Makabubuti pang magbakasyon ka muna, De Leon. Yun lang ba, sir? At bago ka lumabas sa kwartong ito, iwan mo ang iyong tsapat barel. Bakasyon ba o suspension na to, Major? Gusto mo bang umabot tayo sa puntong disarmahan pa kita? Kailangan makulong siya kahit bayaw ko siya. Berting, pumunta ako dito para paalalahanan ka. Bakit? Tungkol saan? Kasi marami nagsasabi na ang pagkakasuspindi kay Teniente De Leon, tuloy-tuloy na sa pagkakatanggal. Ano naman ang kinalaman ko doon? Berting, kahit hindi mo aminin sa akin, malakas ang bulong-bulungan sa ating mga kapwa-pulis na ikaw ang nagsabit kay Teniente De Leon sa billboard. Ikaw nga ba? Kaya tama lang na paalalahanan kita. Iba si Teniente De Leon. Mapagtanim ng galit. Walang inisip kundi makapaghiganti. Marami nang nagsasabi ng mga kalokohan niya. Wala naman ebidensya. Salamat sa pag-aalala mo. Berting, alam kong may malaking dahilan kung bakit ka naririto sa Maynila. Hindi na kita tatanungin tungkol doon. Kung ano man yon, alam mong ginagawa mo. Hayaan mo't darating din ang araw. Malalaman mo mga bagay na yan. O paano? May asikasuhin pa ako sa opisina. Mauna na ako.
Siya nga pala, Laila. May nakapagsabi na ba sa yung napakagaling mong pulis? Sigurado ba kayo nito? Opo. Oh, kumusta na yung pinalalakad ko sa'yo tungkol dun sa reporter? Hindi naman pala reporter yun, sir. Ano? Yes, sir. At hindi siya konektado sa anumang newspaper publication. Eh ano siya? Isa siyang pulis, sir. Pulis? Eh anong motibo ng taong yun? Hindi ko alam, sir. Inalaw mo ba kung ng departamento siya konektado? Kasama siya ni Teniente De Leon. De Leon? Tawagan mo si De Leon sa bahay. Sabihin mo sa kanya na gusto ko siyang makausap. Yes, sir. Hi, Berting. Ernie, Alam mo, birthday ko ngayon eh. happy birthday. Thank you. Dinala kita ng handa ko. Ako ang nagluto nito eh. Ilalagay ko na sa table mo, ha? Naku, specialty ko ito. Tikman mo ito, ha? Masarap to. Halika dito. Kumain ka. Hindi pwede ang kapilangan, no? Pampihira. Halika, umupo ka. Kakain ka, magustuhan mo yung specialty ko. O sige, no? No, huwag kang mahiya sa akin, no? O, magugustuhan mo ito. Ito ang tinatawag kong pahalina. Anong bahalina? Ayan, bahala ka kung magustuhan mo. Di ba? O ano, tagahain na kita? Hindi na, Ernie. Kumain na ako kanina sa labas eh. Baka naman, hindi mo nagustuhan yung niluto ko. Hindi. Mukhang masarap eh. Hamot, bukas na bukas yan ang almusal ko. Talaga ha? O tatakpan natin para wag langawin. Ayan. Berting, alam kong busy ka, pero pwede bang makausap kita sandali yung lalaki sa lalaki, yun, ha? Oo. Alam mo kasi pare, lagi kitang naiisip eh, naaawa ako sa'yo. Nag-iisa ka rito. Ernie, walang ano man yun. Sarili naman ako nag-iisa at madalas wala ako rito. Nasa headquarters ako eh. Yun nga ang punto ko eh. Alam mo, kailangan may tumutulong sa'yo eh. Yung namamala na siya ang damit mo halimbawa, yan, gusot-gusot na ganyan, o nagluluto, o naglinis ng bahay, naglalaba, ganoon. Kailangan mayroong ka-inspirasyon. Yung mag-aalaga sa'yo. Di ba yung magmamahal? Yung tipong tapat at saka maasahan? Katulad ko. Asus, biro lang. Ikaw naman. Ayaw ko na! Ay! Demonyo! Ay, maloloka ako! Ay, Diyos ko dyan! Asikasuhin yung pinagagawa sa'yo. Punta ko dyan. Ma, sandali. Bawal pumasok dito. Sino ka bang basta papasok na lang sa opisina ko nang walang pahintulot? Hindi nga yung pulis ka magagawa mo na ang gusto mo. Kakasuhan kita! Tumigil ka! Ilag ng pagkatao mo sa akin, Congressman. Isa kang langgrabber. Sangkot ka sa mga bawal na gamot. Lahat ng masama pinasok mo. Ilang babae na bang pinatay mo matapos mong pagsamantalaan? Malala ang sakit mo sa utak. Kagalaw! Malapit-lapit ka na, Congressman.
Kaya huwag ka na magpagandang lalaki. Isang bala ka lang. Sa pag-iimbestiga ko, sir, napuntahan ko isang pamilya na ang anak ay naging biktima ng pagsasamantala. At ang pattern ay katulad sa mga nangyari sa ibang babae at sa inyong pamangkin. Lumalabas na kaya nag-urong ng demanda ng pamilyang ito ay dahil sa paggamit ng pera at pananakot ng taong hinahanap natin. Lumilitaw na si Congressman ito. Sinentro ko ang galaw ko sa taong ito hanggang sa puntong pinuntahan ko siya sa opisina upang sindakin. Nagbaka sakali ako, sir, na baka siya lumantad. Pero hanggang ngayon ay wala pa akong sapat na katibayan laban sa kanya. Pero, sir, sa tagal ko sa pagkapulis, malakas ang kutob ko na siya na ngayon. Berting, gawin mo ang lahat ng paraan para magwakas na ang masamang gawain ng taong ito. Yes, sir. Diyan na lang kayo. Good morning, boss. Pinatatawag mo raw ako. Mapu ka. Teniente? Thank you. Meron lang kaming gustong malamang mga bagay-bagay sa iyo, Teniente. Ano yan? Siguro naman, bago ka masuspinde, may mga alam kang kaso sa inyong opisina. Meron akong alam, pero depende kasi sa kasong hawak ng pulis yan eh. Sa palagay mo kaya may mga kasong hawak ang opisina nyo na nililihim sa publiko? Normal kasi doon na itinatago ang isang witness kapag nanganganib ang buhay niya. Meron nga doon, witness sa murder. Pero balita ko nagkaayos na, nagkabayaran. Oh, sige. Wala nang iba? Yung isa naman, under tight security sa isang pribadong hospital. Pamangkin ni retired Colonel de Guzman. Anong kaso yun? Rape. Mga 3 linggo na nakakaraan. Muntik na nga mamatay yung bata eh. Bakit, boss? Meron ba akong di alam na dapat malaman? Hi. I'm Laila Tolentino, akong karelyebo ni Mendoza ngayon. At ako si Cathy. Mabuti naman may makakasama akong babae dito. Makakapagkwentuhan tayo. Kasamaan ka rin ba ni Ma'am Berting? Oo, kasama ko siya. Darating po ba siya? Pagkatapos ng trabaho niya, dadaan siya. Ikaw naman, kumusta ka na? Mabuti naman po. Kaya lang medyo naiinip ako. Sabi ng doktor, 1 linggo pa raw ako dito. Hayaan mo habang andi dito ka, lagi kitang dadalawin. Para hindi ka mainip. Sandali lang, ha? Nandyan na. Bakit ano ho yun? Tignan mo kung makakadaan ka sa bintana. Sige, sundin mo ang utos ko. Dali. Dali. Ano? Sige.
Teniente? Sige, dun. Susi sa posas. Maghintay kayo sa labas. Kandado niyo ang pinto. Huwag niyo ako saktan. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Huwag niyo lang ako sasaktan. Huwag kang mag-alala, Iya. Sa batang masunurin, mabait ako. Totoo mo? Hindi lang yun. Kapag hindi matigas ang ulo, may regalo pa akong ibibigay. Tagan niyo na po ako dito kasi nahihirapan na ako. Yun lang pala eh. Di ba sabi ko sa'yong mabait ako't mapagmahal? Kakalagan niyo na po ako. Oo. Ayan. Inalis ko na. Ano ngayon ang kapalit niyan? Kayo ho, kung anong gusto niyo. Masunuring bata talaga. Boss, si Rodriguez.
Sige, labas! Si Rodriguez, nasa loob. Rodriguez, huwag. Wala akong kasalanan. Huwag mo ipunto sa akin ang galit mo. Kinasangkapan lang ako ni Congressman. Tumatanaw lang ako ng utang na loob sa kanya. Hindi ko alam na masama siyang tao. Buhay mo lang ako. Nangangako ako magbabagong buhay. Saka, magkabaro naman tayo ah. Pareho tayong pulis. Maawa ka sa pamilya ko. Huwag mo akong patayin. Nangangako ako sa iyong hindi na magpapakita kailanman sa inyo. Magpapakalayo-layo na ako. Rodriguez! Kung gusto mong mabuhay ang babaeng ito, ibaba mo ang baril mo! At sabihin mo sa mga kasamahan mo na pabayaan nila akong makalabas rito at walang mangyayaring masama sa akin! Ang dali mo pa ikutan! Hindi mo pa ako tinapos! Binuhay mo pa ako! Papatayin kita! Babalikan kita! De Leon! Naniniwala akong babalikan mo ako, hayop ka! Ito. Ito. Alam mo, Bertie, kung nakatingin ngayon ang mga hold-upper, hindi sila maniniwalang mag-shota tayo. O bakit naman? Ang layo-layo mo, parang hindi tayo magkakilala. Dito ka sa tabi ko. Alam mo, Berting, hindi talaga sila maniniwalang magkasintahan tayo. O bakit na naman?